Pirmado na ni Pangulong Duterte ang Executive Order number 12 na layong matugunan ang mga pangangailangan para sa modern family planning. Yan ay sa kabila ng temporary restraining order na inilabas ng Supreme Court na pumipigil sa pagpapatupad ng ilang probisyon ng RH o Reproductive Health Law. May report si Ian Cruz. 2012 na isabatas ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law o mas kilala bilang RH Law, pero hanggang ngayon hindi pa ito lubusang na ipatutupad. Mayroon pa kasing Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ang Korte Suprema na pumipigil sa implementasyon ng ilang bahagi ng batas. Pero nitong Lunes, nilagdaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order number 12 na naglalayong matugunan ang mga tinatawag na unmet need for modern family planning. Sabi ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, kailangang maipatupad ng RH Law para matupad ang economic agenda ng Duterte administration. Kaya ang EO, iniuutos ang pagpapatupad ng RH Law kahit naka-TRO ang ilang probisyon kabilang ang tungkol sa contraceptive implants. But with this EO from the President, we hope that the Supreme Court will act expeditiously in terms of lifting the TRO. And in fact, with the EO, some there might be some municipalities or local governments that can get around the TRO by letting NGOs implement. Sa huling datos na hawak ng pamahalaan, nasa 6 na milyong mga kababaihan ang hindi nakakagamit ng modernong pamamaraan ng family planning at hindi raw lubusang nagagamit ang kanilang reproductive rights. Patuloy rin daw ang pagtaas ng teen pregnancy, pati na ang komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak na may pagkakataong nagdudulot ng kamatayan sa mga ina. Ayon sa Commission on Population o POPCOM, nasa 40% ng mga babae sa bansa na nasa reproductive age ang gumagamit ng contraceptives na hangad nilang maitaas sa 65%. Kaya magsasama-sama daw ang DOH, DILG at POPCOM para tulungan ang mga LGU na ipatupad ang RH Law. The President is asking the agencies to support at least the 2 million women in the poorest sector so that they can get family planning services, and over the rest of the administration to reach at least 6 million women. Nasa 1.7% daw ang pagtaas ng populasyon sa bansa kada taon, pero kung magtatagumpay ang mga programa sa ilalim ng RH Law, target maibaba sa 1.4% ang paglaki ng populasyon pagdating ng 2022. Tutol naman si Buhay Party List Representative Tito Atienza na isang pro-life advocate sa implementasyon ng EO. Maituturing daw kasi na iligal ang pagpapatupad ng EO dahil hindi ito pwedeng manaig sa isang batas. Samantala, mariin namang tinutulan ni Senador Tito Soto ang plano ng gobyerno na mamigay ng condoms sa mga high school student na aaming sexually active. Aniya, baka makahikayat pa ng promiscuity sa mga kabataan ng DOH at DepEd imbes na magsagawa ng information campaign ukol sa moral values. Ian Cruz, GMA News.